May mga damdaming hindi mo inaasahang darating. Mga kwentong nagsisimula sa isang ordinaryong araw, sa simpleng pagkikita, pero unti-unting nagiiwan ng marka sa puso. Mga sandaling akala mo ay wala lang, hanggang sa mapansin mong may kumikirot na, may umaasang, at may unti-unting umaamin sa sarili na may nabubuong damdamin. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung ikaw ay mahilig sa mga BL confessional stories na makatotohanan at may lalim ng damdamin, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. I-comment din ang thoughts mo habang nakikinig. Mahalaga ang boses mo dito sa M2M Desires. Special shoutout kay Edwin Sumigkay mula Mabalacat City. Salamat sa walang sawang suporta at pakikinig sa aming mga kwento. At ngayon, tara simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, ako nga pala si Christopher, 21 years old, 5'7". Maputi at medyo payat lang ang katawan, pero marunong ding mag-gym paminsan-minsan. Medyo simple lang ang itsura ko, singkit ang mata at may konting pekas sa mukha. Sa totoo lang, hindi ko madalas napapansin ng mga lalaki dito sa amin, kaya iba talaga yung naramdaman ko nung unang beses ko siyang nakita. Lunes ng umaga, bandang 7:30. Nagmamadali ako papuntang trabaho sa isang maliit na cafe kung saan ako nagtatrabaho part-time habang nag-aaral ng college. Nakalimutan ko mag-alarm kaya sobrang late na ako. Habang tumatakbo ako sa kalye, nakita ko yung bagong delivery boy ng cafe namin. Naka-uniform na pula at itim, nakasuot ng cap, may tattoo sa braso, at may itsurang tipong tahimik pero may appeal. Hindi ko pa siya nakikita dati, bago lang siguro siya. Habang papalapit ako sa pintuan ng cafe, kasabay ko siyang pumasok. Medyo napatingin siya sa akin, siguro dahil hingal na hingal ako sa kakatakbo, at doon ko naramdaman yung kakaibang tibok ng puso ko. Akala ko, ordinaryong delivery boy lang, pero may ngiti siyang ibinigay sa akin na para bang may knowing look. Yung tipong parang alam niya yung iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko na agad siyang makilala ng higit pa. Pagpasok namin sa cafe, una niyang binati yung boss ko sa counter habang ako naman ay dumiretso sa locker para mag-deposit ng bag ko. Rinig ko yung boses niya mula sa likod. Medyo malalim pero friendly. Nagsimula akong mag-isip kung ilang beses pa kaya siya dadaan dito sa cafe. Sana araw-araw, sabi ko sa sarili ko. Nakakatawa kasi, first time ko makaramdam ng ganito sa unang tingin pa lang. Pagbalik ko sa counter area, nandoon pa rin siya, nag-aayos ng mga box ng pagkain na dineliver niya. Tahimik lang siya, pero may konting curiosity sa tingin niya. Habang binabagsak niya ang mga box sa table, napansin ko yung mga braso niyang may tattoo. Simpleng geometric design lang, pero may appeal. Medyo mabango siya. Mild soap at kaunting perfume. Simple lang pero nakakaakit. Bago pa ako makapag-isip ng malalim, tumingin siya sa akin. Bago ka ba rito? Tanong niya, habang abala pa rin sa pag-aayos ng mga box. Nagulat ako kasi akala ko hindi niya ako papansinin. Hindi po. Matagal na ako dito, sagot ko habang kinakabahan. Ikaw yung bago, di ba? Tanong ko pabalik. Tumango siya at ngumiti ng konti. Yeah, kahapon lang ako nag-start. Si Jay nga pala, sabi niya habang inaabot ang kamay niya. Nakipag-shake hands ako. Christopher, sagot ko. Dahil busy siya sa deliveries, hindi na kami nag-usap ng matagal. Pero habang naglilinis ako sa labas ng counter, bigla siyang humingi ng tulong sa akin para buksan ang isang box.
na medyo mahigpit yung tape. Lumapit ako at tinulungan siya. Napatingin kami sa isa't isa habang pareho kaming humahawak sa box. At sa simpleng sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang sobra ang dami ng nararamdaman ko na hindi ko pa naranasan dati. "Thanks," sabi niya, matapos naming mabuksan yung box. Napansin ko na medyo tumatagal yung tingin niya sa akin o baka imagination ko lang. Hindi rin ako makapaniwala na nagawa kong ngumiti sa kanya ng ganoon. Parang napansin niya siguro kasi parang nag-flash yung mata niya. Yung tipong may kahulugan. Pero hindi mo masisiguro kung ano. Pero hindi niya pinansin. Bumalik lang siya sa pag-aayos ng box. Saka ko na-realize, kahit simpleng interaction lang, iba na talaga ang epekto niya sa akin. Kinabukasan, parehong oras. Nasa cafe ulit siya, nagda-deliver ng pagkain. Ako naman, nag-handle ng counter kasama si Ana, yung ka-shift ko. Hindi ko alam kung bakit, pero todo kabado ako nang makita ko siyang pumasok. Nakita ko si Ana na kumurot sa braso ko at ngumiti. "Uy, may crush ka yata dun sa delivery boy." Natatawa ako sa sinabi niya, pero sa totoo lang, tama siya. Hindi ko lang masabi sa kanya habang nagbabalot siya ng mga natirang supplies sa storage area. Bigla siyang lumapit sa akin at nagtanong, "Hey Christopher, need mo ba ng tulong dyan? Nag-aayos kasi ako ng mga cups sa counter." Parang ordinaryong tanong lang, pero iba yung tono niya. Diretso, simple, at may konting pang-aasar sa ngiti. Napangiti lang ako at sinabi, "Okay lang, kaya ko pa naman." Pero lumapit pa rin siya at tinulungan ako. Habang ginagawa namin yon, hindi ko maiwasang mapansin yung mga mata niya. Malalim, pero may konting kalokohan sa gilid. Tumagal siguro mga 15 minutes yung pag-aayos namin ng cups. Tahimik kami, pero hindi awkward yung katahimikan. Paminsan-minsan, nag-uusap kami tungkol sa trabaho, kung gaano karaming orders sa cafe, at kung saan-saan siya kadalasan nagdi-deliver. Simple lang yung usapan, pero ramdam ko yung connection namin. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil siya bigla at nagtanong, "Tapos na ba yung shift mo mamaya?" Tumingin ako sa wall clock. Mga 4:00 ng hapon pa matatapos shift ko. "Mga 4:00 ng hapon pa," sagot ko. "Ah, okay," sabi niya. Tapos bigla niyang sinabi, "Gusto mo bang mag-coffee after? May alam akong nice na coffee shop malapit lang dito." Biglang bumilis tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung nagbibiro lang siya o seryoso. Pero para sa akin, parang mundo ko yung nakapaloob sa tanong na yon. "Sige," sagot ko, kahit kinakabahan. "Kuya Will," pagdating ng 4:00 ng hapon, natapos na yung shift ko. Nagpaalam na ako kay Ana at sinabi ko lang na may pupuntahan ako. Siyempre, kinikilig siya para sa akin kahit hindi ko masabi sa kanya kung ano talaga. Lumabas ako ng shop at nakita ko si Jay na naghihintay sa labas, naka-civilian clothes na. Simple lang na white shirt at maong na jeans. Mas gwapong tingnan pag ganun ang suot niya. Hindi ko alam kung bakit pumayag agad akong sumama sa kanya. Siguro, dahil sa curiosity at sa kakaibang energy niya, sumunod ako. Naglakad kami ng konti, tahimik lang. Pero, hindi awkward yung katahimikan. Amoy pa rin sa paligid yung kape at mainit na umaga sa lungsod. Paminsan-minsan, nagsasalita siya tungkol sa deliveries niya kanina, yung napupuntahan niya araw-araw, at yung mga kwento sa mga customer. Dumating kami sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Yung tipong hidden gem na hindi masyadong alam ng maraming tao. "Dito ko usually umiinom ng kape after ng shift," sabi niya habang binubuksan yung pinto.
Habang nag-order siya ng 2 iced Americano, napatingin siya sa akin at napansin ko yung ngiti niya, yung tipong para bang may alam siya tungkol sa akin na hindi ko pa alam sa sarili ko. Habang umiinom kami sa maliit na table sa sulok, parang bawat salita niya ay pumapasok sa puso ko. Nag-usap kami tungkol sa buhay, kung saan kami nag-aaral, ano yung mga pangarap namin, at kung bakit kami nag-part-time. Nakakatawa, pero nakakatakot din. Parang gusto ko siyang makilala ng higit pa, pero natatakot ako sa sarili kong damdamin. Hindi ko pa nararamdaman ito sa ibang tao. Yung kaba, excitement, at curiosity sabay-sabay sa puso ko. Kuya Will, dahil sa coffee shop na yon, kung pwede bang tawagin na date. Ramdam ko talaga yung kakaibang connection namin ni Jay. Medyo nag-joke siya tungkol sa trabaho ko sa cafe, kung paano daw ako nag-aayos ng orders, na parang engineer, at sa kakulitan ko na palaging sumasagot ng opo sa mga customer kahit minsan mali-mali na. Natawa ako sa kanya at sa unang pagkakataon, parang hindi ko na iniisip yung ibang estudyante sa school o trabaho. Siya lang ang nasa isip ko. Habang nag-uusap kami, napansin ko yung maliliit na bagay tungkol sa kanya. Kung paano siya humihinga kapag tumatawa, yung ngiti niya na parang may tinatago, at yung mga galaw ng mga daliri niya habang nakatitig sa akin. Parang may kakaibang energy siya na hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko nakakaakit siya. Yung tipong gusto mo siyang makasama ng mas matagal pero hindi mo alam kung paano simulan. Mga 5:30 na nang mag-decide kami na umalis sa coffee shop. Sabi niya, pupunta pa siya sa ibang deliveries para sa iba pang shop. Pero bago siya umalis, hiniling niya yung number ko. Para text kita minsan, baka gusto mo ulit magkape. Sabi niya, habang iniaabot ang phone niya. Kinuha ko yung phone at nag-type ng number ko. Simple lang yon, pero sa akin, parang lumipad ang mundo ko. Parang may posibilidad na may sunod pa. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maalis sa isip ko yung lahat ng nangyari. Yung ngiti niya, yung boses niya, yung amoy niya, lahat. Nag-text ako kay Ana na nakauwi na ako, pero hindi ko sinabi yung tungkol kay Jay. Baka isipin niya na sobra akong assuming. Pero sa loob-loob ko, alam kong gusto kong makita siya ulit. Kuya Will, nag-text siya sa akin bandang 8:00 ng gabi. Simple lang ang mensahe. Hey Christopher, salamat sa tulong kanina at sa kape. Nice meeting you. Parang ordinaryo lang, pero hindi ko maiwasang matulala sa screen ng phone ko. Nag-reply ako ng, welcome. Same here. Ingat pag-uwi. Tapos nag-antay kung may isasagot pa siya. Wala na. Pero okay lang. At least nag-text siya. Kinabukasan, parehong senaryo, parehong kafe, parehong delivery time. Pero ngayon, hindi lang basta simpleng hello ang nangyari. May konting pagtingin, may konting ngiti. Parang may language kami na hindi kailangan ng salita. Simpleng titig lang. Pero ramdam mo na may something. Napapansin na rin ni Ana, kaya medyo kinikilig siya para sa akin kahit hindi ko sinasabi ang buong kwento. Uy, nandito na naman yung delivery boy mo, bulong ni Ana habang naglilinis ng table. Tiningnan ko siya ng medyo masama, pero hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Lumapit si Jay sa counter at nag-deliver ng usual na supplies. Hey! Bati niya sa akin. Hey! Bati ko pabalik. Ganun lang, simple lang. Pero ramdam mo yung tension sa pagitan namin. Hindi ko alam kung nasasanay na ako sa damdaming ito o mas lalo lang itong lumalaki. Pero bawat araw na nakikita ko siya, mas gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Gusto kong malaman yung mga bagay na hindi niya sinasabi, yung mga pangarap niya, yung mga takot niya.
pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Isang hapon, Biyernes, habang naglilinis ako ng mga tables sa cafe dahil konti lang ang customers, biglang pumasok si Jay para mag-deliver. Pero hindi siya nagmadali tulad ng dati. Tumigil lang siya sa counter, tiningnan ako, at ngumiti. "May time ka ba mamaya after shift mo?" Tanong niya. "Oo naman, bakit?" Sagot ko, medyo kinakabahan. "Gusto mo bang maglakad tayo ng konti? May gusto akong ipakita sa'yo," sabi niya. Parang hindi ko alam kung tatanggapin o hindi. Pero sa puso ko, gusto ko talaga. Kaya nag-yes ako. Pagdating ng 4:00 ng hapon, nag-ayos ako ng konti sa locker room, nag-spray ng kaunting cologne at lumabas. Nandoon siya sa labas, naghihintay, naka-civilian clothes ulit. Simple lang, white shirt at jeans. Sumama ako sa kanya papunta sa maliit na park sa tabi ng cafe. Yung park na madalas kong nadadaanan pero hindi ko pa napapasok. Habang naglalakad sa park, tahimik kami. Pero ramdam ko yung init ng presensya niya. Paminsan-minsan napapatingin ako sa kanya at para bang gusto ko siyang hawakan. Yung kamay niya na relaxed lang sa tabi niya. Pero natatakot ako. Baka mali yung hula ko. Baka wala lang talaga sa kanya lahat ng ito. Baka friendship lang ang hanap niya. Pero bigla niyang sinabi, "Alam mo, Christopher, first time ko makakita ng taong parang interesado sa akin ng ganito." Napatigil ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. "Paano mo nasabi?" Tanong ko. Ngumiti siya. "Ramdam ko yung mga tingin mo. Hindi mo naman kasi inililihim masyado eh." Namula ako. Hindi ko alam kung nakakahiya ba o nakakatuwa. "Sorry," sabi ko. "Huwag kang mag-sorry," sagot niya. Gusto ko rin naman eh. Ang simpleng paglalakad na yon, ramdam ko talaga sa puso ko. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Pero sa sinabi niya, parang may confirmation na hindi lang ako ang may nararamdaman. Kuya Will, pagkatapos ng araw na yon, naging routine na namin ang maliit na lakad at kape after ng shift ko. Minsan nag-uusap kami tungkol sa buhay. Minsan naman tahimik lang habang naglalakad. Para sa ibang tao, parang ordinaryong pagkakaibigan lang. Pero para sa amin, iba yung nararamdaman. Parang may tension na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong gusto mo nang sabihin lahat, pero natatakot ka pa rin. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing sa park, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Napatigil ako sa paglakad. Tumingin ako sa kanya at nakita ko yung mga mata niyang para bang naghihintay ng reaksyon ko. Hindi ako kumilos. Hinayaan ko lang siyang hawakan ng kamay ko. Sa simpleng hawak na iyon, para bang nagsimula na yung lahat. Hindi na namin pinag-usapan yun. Hindi na kailangan. Ramdam namin pareho yung nararamdaman. At kahit hindi pa kami official na may label o ano paman, alam kong may something na nagsimula sa amin. Yung tipong hindi mo na kailangan pang i-define kasi ramdam mo sa sarili mo. Kuya Will, gusto ko lang ma-share itong kwento sa'yo kasi minsan, ang simpleng delivery boy, pwede palang magdulot ng damdaming hindi mo inaasahan. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero alam kong masaya ako sa kung anuman ang meron kami ngayon. Baka may pagkakataon pa na maging higit sa kaibigan. O baka naman, sa isang paraan, naging higit na kami ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig, Kuya Will. Sana magustuhan ninyo yung kwento ko. Christopher, salamat sa pagbabahagi ng kwentong ito sa amin dito sa M2M Desires. Alam mo, ang ganda ng kwento mo kasi ipinakita mo kung paano nagsisimula ang pag-ibig sa mga simpleng sandali, sa isang ngiti, sa isang tingin, sa isang hawak ng kamay. Hindi kailangan ng malaking drama o grand gesture. Minsan,
Yung pinakatotoo at pinakamatinding damdamin ay nagsisimula sa mga ordinaryong araw, sa mga taong hindi mo inaasahang darating. Ang payo ko sa iyo, Christopher, huwag mong takutin ang sarili mo. Kung totoo ang nararamdaman ninyo ni Jay, bigyan mo ng pagkakataon na lumago. Komunikasyon ng susi. Pag-usapan ninyo kung ano ba talaga ang meron kayo. Huwag kang matakot magtanong. Huwag kang matakot umamin. Kasi ang pinaka nakakatakot na bagay ay yung hindi mo sinubukan. Yung mga what ifs na bubuhayin mo habang buhay. At sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, tandaan natin ito. Ang pag-ibig ay dumadating sa hindi inaasahang oras, sa hindi inaasahang tao. Huwag nating sayangin ang pagkakataong mahalin at mahalin pabalik. Kasi sa huli, ang pinakamahalagang kwento sa buhay natin ay yung mga taong naging bahagi nito. Kahit pa delivery boy lang ang simula. Sa mga listeners natin ngayong gabi, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Christopher? May payo ba kayo sa kanya? O may sarili din kayong kwento ng unexpected na pag-ibig? I-share ninyo sa comment section. Gusto naming marinig ang boses ninyo. At kung nag-enjoy kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento dito sa M2M Desires. I-share din ang video na ito sa mga kaibigan ninyong mahilig sa tunay na BL Confessional Stories. Hanggang sa susunod na kwento, ako si Kuya Will. Mag-ingat tayong lahat.